Magandang gabi po sa ating lahat at linggo na naman, no? It's October 19. So, salamat sa Panginoon at lumipas na naman yung isang linggo. Safe tayo, no? At yung provision ng Panginoon sa atin sa buong isang linggo. At the same time, para sa darating na isang buong linggo na naman ng bagong mga haharapin natin, trabaho, mga tasks natin sa pag-aaral, sa negosyo, mga pinagkakakitaan natin, mga pinagkakabalahan natin. Isang linggo na naman. So, of course, magpe-pray tayo. But before tayo mag-pray, I would like to share you a Bible verse. Maiksi lang. At ito ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Ganda nito. Sabi dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Galing, no? Dami nating alalahanin sa araw-araw. Minsan nga oras-oras eh. Actually, mga incidents din, alalahanin din natin yan. Sakuna, kalamidad, kaalala tayo, baka lumindol, baka bumagyo, baka bumaha, baka wala tayong pambayad ng kuryente, ng tubig, pangkain natin sa araw-araw, pambayad natin sa renta, sa internet, alalahanin natin sa kalusugan natin, alalahanin natin sa pinagkakakitaan natin, sa pamilya, sa kaibigan, sa mga kakilala. Napakaraming alalahanin talaga. Hindi mauubos. Sunod-sunod, madami. Sabi nga nung isang kasabihan ay, lalo na pag umupa ka ng bahay, no? Bayad ka ngayon, bukas may utang na naman. Alalahanin na naman. Ganun din ang kuryente, nagbayad ka ngayon, bukas may bayarin na naman. Dami. Sunod-sunod, hindi napuputol. Subalit at ganun pa man, mabuti ang Diyos sa atin. Kaya nga sinabi niya ay ipagkatiwala sa Kanya, sa Panginoon, ang ating mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Yung salitang nagmamalasakit, para sa akin, ang ibig sabihin niya ay may care, of course, concern, with emotions, with feelings. Alam yung nararamdaman natin. Ganon ang ating Panginoon, ganon ang ating Diyos. Alam niya ang pangangailangan natin. Sabi pa nga sa Bible ay bago pa natin sambitin ang anumang panalangin natin, hangarin natin, mga kagustuhan natin at pangangailangan natin, bago pa natin yan sambitin, alam na ng Diyos yan. Lahat ng iniisip natin, lahat ng mga bumabagabag sa atin, lahat ng problema natin, mga conflicts natin, alam lahat iyan ng Panginoon bago pa natin iiyak at idulog sa Kanya. Normally, ang mga pinagkakatiwala natin, di ba, mga positive na bagay. Halimbawa ay, ingatan mo tong kwintas, bibigay ko yan sa'yo, di ba? Or, ingatan mo yung pera, ha? Tipirin mo yan. Or, ingatan mo yung papamana ko sa'yo, house and lot, or kotse, and ingatan mo yung allowance mo. Yan yung mga bagay na example ng ipinagkakatiwala, hinahabilin na ingatan. Sa ating Panginoon, iba no? Ang ipagkakatiwala natin sa Kanya, problema, sakit, alalahanin, mga bayarin natin. Yun ang maganda sa ating Panginoon, no? Kasi nagmamalasakit siya sa atin. Kaya yun, no? Para sa darating na buong isang linggo na naman, ay ipagkatiwala natin sa Panginoon lahat ng alalahanin natin para sa isang linggo. Magaling si Lord. Solve niya yan. Kayang-kaya niya yan. Sisiw lang yan sa Kanya. So yun, pray na tayo. Let's pray. Lord, salamat po. Ikaw ay mabuti sa amin. Hindi ka nagkukulang. Lagi kang tapat. Kahapon, ngayon, bukas. Lagi kang sumasagot sa mga daing namin, sa mga hinanakit namin, sa mga problema namin. Sapagkat ikaw ay tunay na nagmamalasakit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan at alam mo ang aming mga nararamdaman. We ask for forgiveness sa mga kasalanan namin,
Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala namin sa pag-iisip, sa pagsasalita, at sa aming mga nagawa. Kami po ay ingatan mo, Panginoon, sa darating na namang isang linggo. Ilayo kami sa masama, sa tukso, sa gulo, aksidente, disgrasya. Kung sakali mang dumating ang kalamidad, kami ay iyong proteksyonan, Panginoon. Kami ay ingatan ng mahigpit. Salamat po sa dumaang buong isang linggo, sa mga provisions na ibinigay mo sa amin, sa bahay na aming nasisilungan, sa kama na aming natutulugan, sa mga pagkaing na iihain mo sa aming hapagkainan. Salamat sa trabaho namin, sa pag-aaral namin, sa pinagkakakitaan namin, kalusugan namin. Lahat ng meron kami ay hindi ito sa amin. Ito ay sa iyo at ipinahiram at ipinagkatiwala mo lang sa amin. Ingatan mo po kami, takpan mo kami, Holy Spirit, be with us for the next week. Ikaw ay mabuti sa amin. We pray in the mighty name of Jesus. Lahat tayo magsasabi ng Amen. Yun. Magandang bagong linggo na naman po sa ating lahat. Salamat po.